Pasado alauna ng hapon nitong Sabado, nakuhanan sa CCTV camera ang paggulong ng malaking bato mula sa bundok sa Camp 7 Baguio City na dumagan sa isang aso at dumurog sa nakaparadang sasakyan. Matapos ang ilang oras, isa pang malaking bato ang muling bumagsak na tumama naman sa ginagawang bahay. Buti na lang, walang tao sa bahay nang mangyari ang insidente. Pero hindi na nakaligtas ang alagang aso na isang exotic bully. Tapos yung aso ko na nadaganan na yan, buhay po yun. Yung nadaganan na aso, yung nandito sa kabila, yung nandiyan. Hanggang ngayon, nandyan pa rin po siya. Kaya yun po ang inaano ko na masakit man, pero syempre tanggapin, ng kalikasan yan. Ilan lang ito sa mga malalaking landslide incidents sa Cordillera. Dahil sa patuloy na pag-uulan, nararanasan pa rin ang pagguho ng mga bato sa iba't ibang bahagi ng Quezon Road. Pansamantalang isinara ang kalsada sa mga motorista, maliban na lamang sa mga residente sa lugar. Nakatutok po tayo dyan dahil dun sa saturation ng slopes po natin, maaaring magkaroon ng mga unexpected landslide incidents. Nag-issue na rin po tayo specifically ng guidance para sa ating mga kababayan dyan, mga residente ng Quezon Road across sa City of Baguio at Tuba Benguet na magkaroon ng dobling pag-iingat at iwasan yung mga non-essential troubles. Ipinaalala ng Department of Public Works and Highways Cordillera na dumaan na lamang sa mga alternatibong ruta gaya ng Marcos Highway at Asin ng Alisan San Pascual La Union Boundary Road. Sa tala ng ahensya, 3 national roads pa ang hindi madaanan dahil sa pagguho ng lupa at pagkaputol ng kalsada dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan dulot ng bagyong Krising. Samantala, sa tala naman ng Department of Social Welfare and Development Office o DSWD Cordillera as of 6 o'clock a.m. ngayong araw, 69 na barangay ang apektado ng bagyo at habagat sa rehiyon. Nasa 8,000 pamilya na binubuo ng mahigit 24 na individual ang apektado. Aabot naman sa 18 ang nasirang bahay dahil sa bagyo. Mahigit 1 milyong halaga ng humanitarian assistance ang ipinamahagi ng DSWD, LGUs, NGOs at iba pang ahensya. We are closely coordinating with affected municipalities and barangays for possible na augmentation. So nakikita naman namin na hindi magiging hadlang kahit na ganito na maulan sa ngayon, ang pagbigay natin sa kanila ng relief items. Sa ngayon, nananatiling naka-red alert ang Regional Disaster Risk Reduction Management Center at Office of Civil Defense Cordillera sa epekto ng southwest monsoon at sa bagong namumuong sama ng panahon na posibleng makakaapekto sa rehiyon. Nagpaalala ang ahensya ng ibayong pag-iingat at maging alerto sa banta ng kalamidad. Pinapayuhan namin lahat, lalong-lalo na sa mga landslide at flood-prone areas na magsagawa ng preemptive evacuation. Janice Dennis ng PTV Cordillera para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.